Good morning, everyone. Today is Wednesday, May 6, 2026. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at kung sino man ang may mga hindi magandang pakiramdam ngayon ay isasali po natin sa ating pagdarasal. Bago po tayo magsimula sa ating topic, tayo po ay magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At ang atin pong ebanghelyo ngayon, according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and every one that does not, he prunes, so that it bears more fruit. You are already pruned because of the word that I spoke to you. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing. Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither. People will gather them and throw them into a fire, and they will be burned. If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want, and it will be done for you. By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, atin pong balikan. Ang prayer po natin kanina, ang Our Father or the Lord's Prayer, comes directly from our Lord Jesus Christ. So, direktang nanggagaling mula sa ating Panginoong Hesukristo. Siya mismo ang nagturo sa atin sa the Lord's Prayer or yung Our Father, Ama namin. Kung sa Bisaya, Amahan namo. At ang binasa po nating ebanghelyo ngayon ay sharing ebanghelyo sa lahat ng bansa sa buong mundo. Hindi po magkakaiba. Kung ano po yung ebanghelyo natin ngayon dito sa Pilipinas ay sharing ebanghelyo na andun sa Amerika, sa China, Japan, Europe, Africa o kahit saan mang panig ng mundo. Kasi po ang ating simbahan, ang ating pananampalataya ay isa bilang Katoliko, bilang mga Katoliko, na siyang totoong simbahan at totoong pananampalataya, relihiyon na itinayo mismo ng ating Panginoong Hesukristo almost 2,000 years ago. Hindi po bago, hindi po 10 years, 20 years, 50 years, 100 years, kundi almost 2,000 years na po ang ating simbahan, ang ating pananampalataya, ang ating relihiyong Katoliko. So, ang atin pong pag-uusapan ngayon, as promised po sa ating post kagabi, babasahin ko po para sa inyo. Bakit may mga ribulto tayong mga Katoliko? Madalas po nating marinig sa ating mga kapatid sa ibang pananampalataya ang kanilang pang-aatake at paninira, pangungutya sa ating pananampalatayang Katoliko, lalong-lalo na po sa mga sacred images o sa mga imahe o ribulto na nasa ating mga simbahan, tahanan.
At yan po ay ating sasagutin. Marami po kasi sa ating mga kapatid na Katoliko, lalong-lalo na po yung mga hindi masyadong nagsisimba, yung mga hindi masyadong nag-aaral sa ating pananampalataya, ay bigla na lamang pong mapupunta sa kanila sa ibang pananampalataya. Sa totoo po, ang nasa ibang mga pananampalataya ngayon, kahit po mga pastor o mga prominenteng miyembro, ay karamihan po sa kanila ay galing po sa ating relihiyong Katoliko. Ang dahilan po ng pagkakapunta po nila doon ay sa kakulangan po ng kaalaman. Kaya importante po na atin pong sagutin at ating ipaliwanag ang mga atake o ang mga kasinungalingang binabato nila sa ating pananampalatayang Katoliko. Kasi po may maraming mga kapatid tayo na nagsasabi, hayaan mo na lang yan, huwag mo na lang yang pakialaman, kanya-kanya tayong paniniwala. Kahit anong paniniwala daw, kahit anong reliyon daw, okay lang daw kasi iisang Diyos lang daw ang ating sinasamba o pinagsisilbihan. Parehas lang daw yun lahat. Hindi daw importante kung anong relihiyon, hindi daw importante kung anong pananampalataya ang kinabibilangan mo. Ang importante daw ay may paniniwala ka daw sa Diyos, kay Jesus, kay Kristo. Hindi po tama yun, mali po yun. Bakit? Ang atin pong Panginoong Hesukristo mismo ay nagtayo po ng simbahan, ng church. Mababasa po natin yan sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 hanggang 20 po. Malinaw po na sinasabi ni Kristo na sinabi niya kay Apostol Pedro na siya ay magtatayo ng kanyang simbahan, iglesia o church. Hindi po niya sinabing mga simbahan. Ang sinabi po niya ay simbahan po lamang, singular po, hindi po plural. Isang simbahan lang po, isang pananampalataya lang, isang relihiyon lang po. Walang iba kundi ang simbahang Katoliko o relihiyong Katoliko po. Kasi sa maniwala po kayo sa hindi, kadalasan po sa mga relihiyon na iba sa ating paligid, lalong-lalo na yung palaging nang aatake sa atin sa Katoliko, bagong sulpot lang po sila. Kahit anong research po ang ating gagawin, bago lang po talaga sila. Kaya hindi po sila papasa sa requirement o sa criteria sa pagiging totoong pananampalataya o totoong simbahan na itinayo mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Balikan po natin ang ating madalas na pinag-uusapan. Ang Panginoong Hesukristo po kasi, ayon sa Mateo 16:18 hanggang 20, ay nagtayo ng kanyang simbahan, iglesia o church. At ang kanyang kausap sa tekstong yon, sa verse na yon, ay si Apostol Pedro na siyang pinakaunang leader ng simbahang Katolika na itinayo ng Panginoong Kristo. Hindi po kausap ng Panginoon like for example si Felix Manalo. Wala po tayong mababasa sa Biblia na sinabihan niya si Felix Manalo, si Ellen G. White, si Joseph Smith o kung sino pa man dyan na sa kanila ibibilin o ibibigay ang pamamahala ng kanyang itinayong simbahan, iglesia o church. Malinaw na malinaw po doon sa Mateo 16:18 hanggang 20 na ang kausap ng ating Panginoong Hesukristo ay ang Apostol Pedro. Wala po siyang kausap na Pilipino, Amerikano o anong kung sino pa man dyan. So, balik po tayo sa ating topic. Bakit may mga rebulto tayong mga Katoliko? Sasagutin po natin ng diretso. Hindi sumasamba ang mga Katoliko sa rebulto. Ang ginagawa natin ay pagbibigay galang o veneration, hindi pagsamba o worship. Ano ba talaga ang rebulto sa Katoliko? Ang mga rebulto at imahe ay paalala
o visual reminders ng Diyos, ni Mama Mary at ng mga santo. Parang litrato ng pamilya, hindi mo sinasamba ang litrato pero pinapahalagahan mo dahil sa taong kinakatawan nito. May basehan ba ito sa Biblia? Oo. Kahit sa lumang tipan, may mga pagkakataon na iniutos mismo ng Diyos ang paggawa ng imahe. Sa Exodus 25 verse 18 to 20, pinagawa ng Diyos ang mga kerubin sa Ark of the Covenant. Sa Numbers 21, 8 to 9, ipinagawa ang bronze serpent para sa kagalingan ng mga tao. Ang mga ito po ay mga ribulto o mga imahe. Pero ang Diyos mismo ang may utos na ipagawa ang mga ito. Ang ibig sabihin, hindi po lahat ng ribulto o imahe ay pinagbawal. Ang pinagbawal po ay yung mga ribulto o imahe na ginawa ng tao at ginawang Diyos o sinasamba bilang Diyos. Yun po ang pinagbawal. Pero ang mga ribulto ng Katoliko, mga imahe, sacred images, hindi po sinasamba ng Katoliko bilang Diyos. Wala po tayong mababasa maski isang doktrina o isang sentence man lang sa doktrina ng Katoliko na sinasabing ang mga ribulto o imahe ay Diyos. Wala po. Mga panlilin lang lamang po yan, mga pang-atake, paninira lamang po yan ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya upang tayo po, lalong-lalo na po yung mga mahihina, ang kaalaman sa ating pananampalatayang Katoliko ay maakay papunta sa kanilang grupo. At dagdag na naman po sa kanilang tinatawag na abuloy. Kadalasan po sa mga yan ay kinukuha nila ang 10% ng kita ng mga miyembro. Depende na po sa pastor nila kung weekly ba, monthly o annual ang bigayan. Maliban pa po dyan ay may mga other contributions pa po sila. Kagaya na lamang po ng Pastor's Day, or Pastor's Wife's Day, or kahit kung ano pang mga programang ginagawa nila para po ay makapag-contribute ang mga miyembro, makapagbigay ng mas marami pang pera o salapi sa kanila. Madalas po nilang inaatake ang ating mga tinatawag na mga stipends sa simbahang Katoliko, gaya na lamang po ng pagbibinyag. Bakit daw po may fee? Gaya na lamang po ng kasal, ng pagpapalibing, funeral mass. Bakit daw po may fee? Ang tanong, ilang beses po ba binibinyagan ang isang Katoliko? Ilang beses po ba kinakasal? Ilang beses po ba namamatay? Nagpo-funeral mass? Di ba isang beses lang po? Samantala po sa kanila, at least 10% ng kita, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Hindi pa po kasali ang ibang mga bayarin. Do the math po. Kayo na po ang humusga kung sino po ang totoong namimera o nangangalap ng salapi. Ang simbahang Katoliko ba o sila na mga nininira sa simbahang Katoliko? Kasi po ipalagay na po natin, isang beses ako binyagan, palagay na lang natin 1,000. Kakasal ako 1,000. Funeral mass 1,000. So ipalagay na lang natin 5,000 ang binayad ko mula sa pagsilang hanggang sa pagkamatay para sa mga tawag nito sa ating stipend na tulong para sa maintenance ng ating simbahan, ng ating church building, ng mga church workers. Kung ikukumpara po natin sa kanila, for example, kumikita ang isang miyembro ng 50,000 per month. So magbibigay at least ng 5,000 per month ang isang miyembro nila doon sa kanilang simbahan. So sa isang buwan lamang po yun. Di ba? Klarong-klaro na po kung sino ang totoong nangangalap ng salapi sa mga miyembro. Kaya
Kayo pong mga kapatid sa ibang pananampalataya, tingnan po muna ninyo ang kalakaran o ang sistema ng inyong grupo bago po kayo gumagawa ng mga paratang, mga kasinungalingang pang-aatake laban sa simbahang Katoliko. Malinaw na malinaw po 'yun. Kung ikaw po ay isang taong may tamang pag-iisip, ay maiintindihan mo po ang aking sinasabi. So, balik po tayo sa ating main topic. Ibig sabihin, hindi bawal ang imahe per se. Ang bawal ay yung pagsamba sa Diyos-Diyosan o idolatry, gaya ng nangyari sa golden calf sa Exodus 32. Yan po yung sinabi ko kanina, hindi po bawal lahat ng imahe. Ang bawal po ay yung pagsamba sa Diyos-Diyosan o idolatry. Bakit po? Kasi nga po, ang Diyos mismo ay nagpagawa din ng mga imahe, gaya na lamang po ng cherubim sa Ark of the Covenant at ang bronze serpent na ginamit para sa kagalingan ng mga tao. Kaya po, hindi po pwedeng sabihin natin na completely bawal ang paggawa ng mga ribulto o mga imahe. Mali po yun pag sinabi natin ganun. Ang bawal po ay yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Wala po tayong mababasa sa doktrina ng Katoliko na nagsasabi na ang mga ribulto o imahe ay Diyos-Diyosan. Wala po. Pero, mariin pong pinagbabawal ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang pagsamba sa mga ribulto o imahe sa simbahang Katoliko. Isa pong malaking kasalanan yun, mortal sin, sacrilege, ang mangyayari kapag sinamba ang isang ribulto, imahe bilang Diyos. Labag po yun sa kautusan o sa doktrina ng Katoliko. Yun po ang totoo. Huwag po tayong makinig o maniwala agad sa sinasabi ng ibang mga pananampalataya. Ano ang pagkakaiba ng pagsamba at paggalang? Pagsamba o worship, para lang sa Diyos. Paggalang o veneration, ibinibigay sa mga santo bilang mga lingkod ng Diyos. Ano ba ang mga santo? Kasi pag sinabi nating santo ay ribulto na kaagad, imahe na kaagad. Hindi po. Yung ribulto o imahe, yun po lamang ay simbolo ng totoong tao na namuhay noong unang panahon, na namuhay ng kabanalan. For example, gawin natin example si Mama Mary, ang ina ni Kristo, ang ina ng Diyos, sapagkat si Kristo ay Diyos, sinasabi nating ina ng Diyos si Mama Mary. So si Mama Mary ay totoong taong namuhay noong unang panahon, almost 2,000 years ago. So, sa paglipas ng mga taon, after many years, ang mga miyembro ng simbahan, ang mga miyembro ng pananampalataya ay ginawaan si Mama Mary ng imahe o ribulto bilang simbolo, bilang remembrance na dati ay may isang tao, may isang babae na banal na namuhay dito sa mundo. At siyang gawin nating example para tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos, sa mga kautusan ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng santo. Hindi lamang po ribulto o imahe lamang. Sila po ay mga totoong taong namuhay noong unang panahon, namuhay sa kabanalan, namuhay sang-ayon sa kalooban at kautusan ng ating Diyos. Hindi lamang po noong unang panahon ang mga santo. Kahit sa panahon natin ngayon, may mga santo rin po tayo. Yung mga ginagawang instrumento ng Diyos upang ipakita sa mundo, ipakita sa mga tao ang kanyang kabanalan, ipakita sa mga tao ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagiging maawain, ang kanyang pagiging isang mabuting ama, isang mabuting kapatid, ina o kasama natin sa buhay.
kahit simpleng membro ng pamilya, kahit simpleng kaibigan, ay may chance o malaking chance na maging santo rin. Hindi po necessary na mga tao lamang po sa unang panahon. Bakit may rebulto ng mga santo? Dahil naniniwala tayo na ang mga santo ay buhay sa langit at bahagi pa rin ng simbahan o communion of saints. Parang humingi ka lang ng dasal sa kaibigan, ganon din ang paghingi natin ng panalangin sa kanila. So, sa lahat ng mga viewers natin, good morning pala. I-greet natin ang ating mga viewers. Ma'am Nilra Sabaste, Ma'am Aida Manggiat, Luis Ray Delgado, Elsa Heronilla, Irene Sevilla, Lalin Odica, Jan Nape, Ann Bailoses Mendiola, Jonah Lim. Maraming salamat po sa panonood. Sa lahat ng mga hindi na-mention, maraming salamat din po. At pwede na rin po ninyong i-comment ang inyong location kung saan man kayo naroon sa mga oras na ito para malaman po natin kung hanggang saan inabot o nakaabot ang ating pagbo-broadcast regarding po sa ating topic ngayon. So, paki-share na din po ng ating video para po makita ng ating mga kapatid na absent sa ating programa ngayon. At mas madagdagan po ang mga Katoliko na may alam. So, balik po tayo. Ang mga santo po kasi, para po silang mga kaibigan natin o mga kasama natin sa simbahan na tayo po ay nagpapadasal minsan. Like for example, tayo ay may sakit, tayo ay may board exam, tayo ay may negosyo na gusto nating maayos ang pagtakbo. Minsan nanghihingi tayo ng tulong sa ating mga kasama sa simbahan. Sinasabi natin, brother or father, sister, please pray for me, please pray for us na sana ay gumaling kami sa aming karamdaman. Sana makapasa kami sa exam. Sana maganda ang takbo ng aming negosyo. Or kahit sa mga kapatid natin na hindi Katoliko, ginagawa din po nila yon. Ginagawa din po nila yon, like for example sa kanilang pastor at sa kanilang mga kasama sa kanilang church, simbahan o ministry or fellowship. Sinasabi din po nila na, pastor, brother, sister, please pray for me. Pwede ba kaming ma-pray over para po gumaling yung aming karamdaman, gumaling yung aming sakit, makapasa kami sa exam, gumaganda ang takbo ng aming negosyo. Eksaktong parehong-pareho po ang ginagawa natin sa mga santo. Nagpapatulong po tayo sa mga santo na sana tayo ay ipagdasal nila sa Diyos kasi sila ay nandoon na sa kaharian ng Diyos. Mas malapit na po sila sa Diyos, kaya mas madali po tayong marinig ng Diyos sa ating mga dasal, sa ating mga kailangan. Gawin na lang po nating example yung nangyari sa wedding at Cana. Iisipin nyo po, kung wala po doon si Mama Mary, hindi po makakagawa ng first miracle ang ating Panginoon sa wedding at Cana. Hindi po mangyayari ang first miracle. Hindi po magagawa yung napakaraming wine kung wala doon ang intercession o ang tulong ni Mama Mary. Hindi po makakatanggi ang anak sa kanyang ina. Yun po ang nangyari doon sa wedding at Cana. Hindi po nakatanggi ang ating Panginoong Hesukristo sa kahilingan ng kanyang ina regarding po sa nauubos na yung wine ng kasal o doon sa kasal sa Cana. Ganon din po kung tayo ay hihingi ng tulong kay Mama Mary at sa mga santo para po tayo ay mas marinig or mas
mabigyan ng kasagutan ang ating mga pananampalataya, ang ating mga pinagdadasal, mas mapapadali po. At noong unang panahon, maraming hindi marunong magbasa kaya ang mga simbahan ay gumagamit ng mga imahe bilang visual teaching tools para maipaliwanag ang ebanghelyo. Dati po kasi ay mababa pa po ang literacy rate. Hindi pa po marunong bumasa ang mga tao, kaya useless po lamang ang ating sistema na ginagawa ngayon na may Bible, may mga pamphlets, may mga brochures kasi hindi po marunong bumasa ang mga tao. Kaya po ang ginagawa ng simbahan noong unang panahon ay gumagawa ng mga imahe bilang visual teaching tools. Like for example, baptism and the Jordan River, may image po na ganon, crucifixion, or carrying of the cross, ganon po. Mas maiintindihan po ng mga tao noong unang panahon kasi nga po hindi sila marunong magbasa. Hindi sinasamba ang rebulto ng Katoliko. Ginagamit ito bilang paalala at tulong sa panalangin. May basehan sa Biblia ang paggamit ng imahe. Ang tunay na pagsamba ay para lamang sa Diyos. Yun po ang stand ng ating simbahang Katolika. Hindi po sinasamba ang mga rebulto, hindi po sinasamba ang mga santo. Ang pagsamba o latria ay para lamang sa Diyos, sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Wala na pong iba. Ang ginagawa po natin sa mga santo, tayo po ay nagpapatulong sa kanila, tayo po ay nagpapadasal sa kanila para po dinggin ng ating Panginoong Diyos ang ating mga dasal at mga kahilingan. Yun po. So, magre-recap po tayo sa ating pinag-usapan ngayon. Ang mga rebulto o ang mga imahe ay mga visual reminders ng Diyos. Parang litrato ng pamilya, hindi mo sinasamba ang litrato, pero pinapahalagahan mo dahil sa taong kinakatawan nito. Kahit sa lumang tipan, may mga pagkakataon na iniutos mismo ng Diyos ang paggawa ng imahe. Sa Exodus 25:18-20, pinagawa ng Diyos ang mga kerubin sa Ark of the Covenant. Sa Numbers 21:8-9, ipinagawa ang bronze serpent para sa kagalingan ng mga tao. So, ibig sabihin, hindi lahat ng imahen ay pinagbawal. Ang pinagbawal lamang ay yung pagsamba sa imahen bilang Diyos-Diyosan o idolatry. Gaya ng nangyari sa golden calf sa Exodus 32. Wala po kasi tayong mababasang doktrina ng simbahang Katoliko na sinasabing ang mga imahe ay Diyos o sambahin. Bagkus, pinagbabawal po ng simbahang Katoliko ang pagsamba sa mga imahen bilang Diyos. Malaking kasalanan po ito. Isa po itong mortal sin o sacrilegious act, ang pagsamba sa mga imahen bilang Diyos. Huwag po tayong makinig sa mga sinasabi, pang-aatake o paninira ng ibang mga pananampalataya na tayo daw pong mga Katoliko ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yun po daw ang mga santo na nasa mga simbahan at mga bahay natin. Mali po yun. Kasinungalingan po yun. Pagsamba, worship, para lang sa Diyos. Paggalang, veneration, ibinibigay sa mga santo bilang mga lingkod ng Diyos. Ang mga santo po kasi ay mga tao na namuhay ng kabanalan ayon sa kalooban at utos ng Diyos. Ang latria para sa Diyos lamang, dulya para sa mga santo. Hyperdulya, espesyal na paggalang kay Maria. Ito po yung antas ng paggalang na binibigay natin sa Diyos at sa mga santo at kay Mama Mary. Uulitin ko po, latria para sa Diyos lamang, dulya para sa mga santo. Hindi po ito
adoration, hindi po ito pagsamba bilang Diyos. Hyperdulia, espesyal na paggalang kay Maria, hindi rin po ito pagsamba bilang Diyos. Ang pagsamba bilang Diyos o latria ay para sa Diyos lamang. Naniniwala tayo na ang mga santo ay buhay sa langit at bahagi pa rin ng simbahan, Communion of Saints. Parang humingi ka lang ng dasal sa kaibigan, ganon din ang paghingi natin ng panalangin sa kanila. Noong unang panahon, maraming hindi marunong magbasa kaya ang mga simbahan ay gumagamit ng mga imahe bilang visual teaching tools para maipaliwanag ang Ebanghelyo. So, sana po ay may naiintindihan tayo kahit konti sa ating pinag-usapan ngayon. Sana po ay may na kuha tayo na kaalaman, kahit konting kaalaman man lang. At atin na din pong i-share ang ating video para po makita ng ating ibang mga kasama at ma-spread po natin ang ating kasagutan, explanation regarding po sa ating pananampalatayang Katoliko na palagi pong inaatake, palagi pong sinisiraan at ginagawaan ng kasinungalingan ng mga kasama natin sa ibang pananampalataya. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa ating program. Baka po bukas ay mag-live po ulit tayo at kung may gusto po kayong topic na ating pag-usapan, pwede po ninyong i-comment para po ating mapaghandaan at ating mapag-usapan bukas o sa mga susunod na araw. Maraming salamat. Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan at kung meron man pong hindi maayos ang kalagayan ay atin pong isali sa ating pagdadasal. Bago po tayo makinig sa ibang mga pananampalataya, ay unahin po nating pakinggan ang ating pananampalatayang Katoliko upang po hindi tayo basta-basta na lamang po nadadala o na pupunta sa ibang pananampalataya na gawa lang ng tao. Ang simbahang Katoliko po ay siyang pananampalataya, simbahan at relihon na si Kristo mismo ang may gawa almost 2,000 years ago. Samantala po ang mga pananampalatayang iba sa tabi-tabi po ay gawa lang po ng tao. Founder po nila ay tao po lamang at bago pa lang po sila sumulpot. Kakasulpot lang po nila. Yan po ang katotohanan. Masakit mang pakinggan, pero yan po ang katotohanan. Ang totoong simbahan po ay almost 2,000 years old na po. Hindi po 10 years old, 20 years old, 50 years old, or 100 years old. Hindi po. Dapat almost 2,000 years old. At pag pumunta ka po ng Holy Land, makikita mo po doon kung sino ang totoong pananampalataya. Wala po tayong makikitang mga sulpot na sekta doon sa Holy Land o sa Israel, Palestine, na lugar ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Tayo po ay magdasal bago tayo magpaalam. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.